What's up guys, this is Alvin Richards and I've seen the full film of the Mission Impossible The Final Reckoning, and wow, I have no words. Can I just say that it's the best Tom Cruise Mission Impossible film, if not the best, but I want you guys to see it for yourself. So yun, please watch and support the Mission Impossible The Final Reckoning in Philippine cinemas this coming Saturday, May 17, and see you at the movies. Hello Kathen fans! So ito na nga ha, kumapa ang usap-usapan ngayon mga kasambreros. Sa studio na naman ni Kath, ito ni si Sir Alden mga kasambreros, no? Kagabi or kahapon, kasi nga dito sa Mission Impossible na showing na. So napanood na daw ni Sir Alden yung buong movie, tapos ipapashowing ito sa cinemas dito sa Pilipinas sa Sabado, May 17, 2025. So siya po ay nag-invite na panoorin po mga kasambreros. So he has no words daw, no? Sabi niya, kasi sa sobrang ganda ng movie mga kasambreros. So ang sabi ng mga parang yung background, parang although ako dito hindi ako ganong sigurado kasi parang konti lang ng area ang nasa likod niya mga kasambreros na nakuhaan. So parang may mga lights sa dressing room or something like that. Pero kahawig kasi no mga nakaraang na studio ni Kath mga kasambreros, na kung saan po siya ay nag-shoot ng bench at saka sa BDO mga kasambreros. Pero hoping and praying na dun nga mga kasambreros, kasi nagkikita naman talaga ito privately ang Kath din mga kasambreros. So yun po, no. And then ito, next item natin, si Ma'am Catherine, no, gym day siya kahapon. Nag-workout ang inyong Queen Catherine mga kasambreros. But correct me if I'm wrong kung matagal na itong picture, kasi kahapon lang ito na post mga kasambreros. So naka-black siya, tapos naka-Nike, naka-black cap mga kasambreros. Tapos yung pang gym niya na outfit mga kasambreros. So hindi na ipakita yung kanyang kasi sinong kasama niya, si AC ba to? Ay hindi, ayun, so si AC pala, no, si AC Bonifacio pala yung nagbulgar na magkakasama sila sa gym, sina Catherine at saka si Sir Alden mga kasambreros. So magkakasama sila sa gym, okay, pero bawal mag-picture at saka kumuha ng video mga kasambreros. Yun ang tugon ng inyong box office king and box office queen. So si AC, sa mga hindi nakakaalam, siya po yung nasa Pinoy Big Brother mga kasambreros na bahay na nakapasok pero na-evict po, no, nitong season lang po, yung collaboration ng GMA at saka ABS-CBN. So magkakasama daw sila mag-gym. Random lang niya na nasabi yon, so hindi niya alam na sobrang daming cathinatics yung kaya na nabulabog tayo nun, at saka naging team panatag tayo mga kaswis na magkakasama nga talaga sa gym ang inyong box office king and box office queen. Si Kuya Alden din. Sa ganyan. I work out with Kuya Alden. Oh yeah, same gym. Same gym? Yeah. Ate But they don't Kat, call him Alden. what do they call it? RJ. That's his real name. Yeah, Ate Kath also goes to the same gym. Ate Maha. A lot of us Ang dami niyo pala doon. Yeah. CrossFit, no? Alright, so next item natin, yun si Sir Alden din kahapon, ay speaking of gym, ay syempre, no, buhat-buhat mga kasambreros ang inyong Pops Alden kahapon sa kanyang routine everyday. So ang kanyang outfit ay may pagka-black din, no, pero ito po ay parang navy blue, black din yata, terno sila ni Ma'am Catherine mga kasambreros ng damit, naka-black din siya kahapon mga kasambreros, na yung yung sleeveless niya na damit mga kasambreros, para mahangin habang ikaw ay nag-workout po, no, mga kasambreros and mga kapantas. And then ito, story ni Sir Alden kahapon sa kanyang Instagram, yung kanilang bunso, no, na si Angel na sobrang ganda. Yung sa JS Prom sa JS Prom pa nila ito mga kasambreros. Tapos yung aso kasi nakasakay dun sa may tawag dito, sa may laylayan ng damit ni Angel, kung kaya sobrang kala niya siguro kortina
at higaan kung kaya nakahiga ang aso nila mga kasambreros. Sobrang kulit ng aso. Kung kaya siguro pinost Sir Alden din. So yun po, no. And then ito, sobrang cute ng ginawa ng ano dito. Wait, hindi po na yan. So ito muna. So update din tayo, no. Nag-post din si Ma'am Catherine ng kanyang invitation para sa KFC or para endorsement mga kasambreros. Naka-red naman siya dito, no, para sa kanyang KFC. So wala pa tayong video nito, pero pag meron na ay kumaga pa i-upload din natin mga kasambreros. Tapos naka-red siya, no. Tapos wala siyang food, parang nag-invite lang siya. Alam ko nag-live sila kagabi hindi pa lumalabas yung mga videos mga kasambreros. Tapos ito ang kulit ng nang ginawa ng isang fan dito mga kasambreros, kasi sina Alden at saka si Ma'am Catherine parang ginawa nilang estudyante na si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine ay ginawa nilang in one frame as students ng university mga kasambreros or ng isang school. So sobrang kulit lang, para silang mga Koreano at Koreana mga kasambreros, lalo po si Ma'am Catherine. And then ito, no, congrats ulit kay Sir Alden, no, another post ng tita, chicken shawarma, okay, yung si Ma'am Catherine ay may shawarma siya ay meron din mga kasambreros, okay, so hindi na namin kayo nahalata. Sabi ito, flavor that fits your fitness, Alden Richard 16-kilometer finisher. Grabe no, 16 kilometer. Tapos sabi ito, single taken hungry, so hungry ang naka-check kasi hindi siya kung pa hungry siya mga kaso. 75 pesos lamang yung chicken shawarma. Para ako nagbebenta dito. Para ako nagbebenta, no. Yun po. And then ito, na story din ni Pops Alden. Nag-fanboy ulit siya, no, sa Mission Impossible, no, ParamountPix.ph. Na si Tom Cruise mga kasambreros ang nasa picture. Tapos parang may camera, no, parang may ginagawa silang eksena mga kasambreros. And then ito, ang kung ano to, para siyang okay, yung kay Mama Ten ito na kasi di ba may mga cakes and pastries si Mama Ten na negosyo. So sabi dito to Michelle, Happy Mother's Day from Richard. Kay Richard talaga. Richard yung na tawag ng RJ. Sabi nga ni AC, yung tawag sa kanya kay Alden sa mga kasamahan nila, RJ. Kasi di ba Richard Jr. siya. Tapos kay Ma'am Catherine ay Tisoy. Tisoy talaga. So kuha pa endearment, no. A call of endearment mga kasambreros yung kuha pa yung Tisoy para kay Pops Alden mga kasambreros. So Pirin, no, galing ito sa kay Mama Ten, tapos parang binigyan niya kay Michelle. This si Michelle, no. Happy Mother's Day. Ate Michelle. Parang siguro pinsan niya, no, si Ate Michelle mga kasambreros. So yun po, no, sobrang alam naman natin na si Pops Alden ay sobrang loving sa kanyang family. So walang duda mga kasambreros. And then, so actually that is it sa ating Captain Items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. This is a revelation of evil scheme ni Satan mga kasambreros through horoscope. Ang title natin, Satanic Horoscope. Deuteronomy 18:10-14. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Ang mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at mga naniniwala sa mga agimat. Subalit ang mga ito ay ipinagbabawal sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Another verse, Leviticus 19:31. Do not turn to mediums or necromancers. Do not seek them out in so make yourselves unclean by them. I am the Lord your God. So nasaan dito ang horoscope mga kasambreros? Okay. Ang horoscope po, ito po yung pagbabasa, di ba, ng kumapa ng person's character,
magpo-foretell ka, no? Magbibigay ka ng mga mangyayari sa hinaharap, no? Mga kapalaran, fortune telling for example. So ito po mga kasembreros ay medyo malalim siya na doctrine. So the basic belief of astrology is that planets and stars exert an influence upon our lives. So yung parang movement ng stars mga kasembreros, kaya meron tayong mga zodiac signs. Yung isang Kristiyano, tayo bang mga anak ng Diyos ay kailangan bang mag-consult at maniwala sa horoscopes mga kasembreros? Definitely and absolutely not mga kasembreros, kasi this is satanic. Parang normal lang, no? Parang sa ating majority sa atin mga kasembreros na mga tao, like mga ordinary people, mga celebrities, mga influencers, mga politicians, mga kung ano mang estado mo at saka posisyon sa society, mostly ngayon ng mga tao ay naniniwala talaga dito sa zodiac signs na ito mga kasembreros at saka horoscope. Bibigyan ko kayo ng simpleng scenario. Nabasa mo sa horoscope mo ngayong araw na mag-aaway kayo at magkakaroon kayo ng hidwaan ng iyong bossing sa trabaho, or ng iyong classmate for example, or ng iyong teacher, or ng iyong katrabaho, or ng iyong nanay, mag-aaway kayo ng iyong jowa for example. So since nabasa mo yon, okay, instead of reading the Bible, nabasa mo yun sa newspaper or sa isang magazine or sa isang daily Tribune mga kasembreros na nabasa mo na ganun mag-aaway ka. So tatatak na yun sa isip mo, kaya mag-aaway kami ng bossing ko, mag-aaway kami ng manager ko, mag-aaway kami ng jowa ko, mag-aaway kami ng teacher ko, ng aking coworker, mag-aaway kami ng asawa ko, mag-aaway kami ng anak ko, mag-aaway kami ng nanay ko. So doon kung pa yung tiwala mo, yung belief mo mga kasembreros, yung nasa puso't isipan mo, ay yun na. So mangyayari talaga yun kasi iniisip mo, di ba? So the way you think will also affect the way you act mga kasembreros. So the way you believe something will also affect the way you act or approach other people for example, or the way you perceive life in general. So ganun po siya mga kasembreros. Kung kaya ang Bible po talaga ay clearly malinaw na pino-forbid po mga kasembreros ang divination. Yun nga yung pagko-consult, kaya nga yung mga agimat-agimat, di ba? Na mention dito mga kasembreros yung may maagimat ba kayo dyan, no? Yung panghuhula, no? Kasi parang pinapangunahan mo na ang Panginoon na instead of seeking, reading the Bible, ay nagbasa ka ng mga hindi reliable na source mga kasembreros. When it comes to life mga kasembreros, ang pinaka number one dapat na kinoconsult natin ay yung Holy Bible. Lalong-lalo po yung Proverbs. Naku, practical, literal, spiritual na mga turo mga kasembreros na guidance and instructions ng buhay na sa Book of Proverbs mga kasembreros. Kung kaya naisulat ito ng pinakamatalinong taong servant ng Panginoon na si Solomon mga kasembreros, kasi naging hari siya, no? Kumbaga papunta pa lang tayo, ipabalik niya siya. Nakita niya ang lahat ng pangyayari under his kingdom, under heavens mga kasembreros. Kaya naisulat niya rin ang Book of Ecclesiastes mga kasembreros. So sa practicality, sa buhay, sa experience, talagang ginrant ng Panginoon ng wisdom, and he was also allowed to write the books of wisdom mga kasembreros. So he wrote actually Proverbs, Ecclesiastes, and Songs of Solomon. So tatlo actually na books ang kanya naisulat mga kasembreros sa Biblia. So ang divination naman, ito yung practice na nagsisika ng knowledge ng mga future events, no, yung mga unknown at saka mga supernatural na means mga kasembreros. So kasama dito ang mga espiritista, yung mga mananawas, yung mga magtatawas mga kasembreros. So galit din po ang Panginoon mga kasembreros. So yung mga pagbabasa ng mga palad, di ba? Yung mga manghuhula, yung mga sumasangguni sa mga mediums or necromancers. Ibig sabihin po dito mga source ng necromancers or mediums, yung mga makausap sa patay, mga espiritista, and so on. So magpipinsan at magkakapatid ang mga iyan mga kasembreros. Yung mga may bolang kristal, yung mga tarot cards, no, yung mga baraha-baraha. So galit na galit po ang Panginoon dyan mga kasembreros, kasi instead of putting your faith to God na asa mo lahat at hindi sa plano ng Panginoon, first, no, yung faith pa na gawa kasembreros, no, faith to the
work without faith is dead as well. So vice versa sila. So sabi niya dito, imbis na mag-turn to God tayo, ay pa yung mga tao nag-turn to doon sila kumukonsulta sa mga zodiac signs, mga horoscopes nila, kaya updated pa sila sa mga horoscope na instructions sa kanila instead of maging updated sa Holy Bible, mga kasombrerers. And yung mga stars, mga constellations, yung mga formations ng natural phenomenon sa kalawakan sa sky, mga kasombreros, no? Yung borealis, no, sa ibang bansa, sa Sweden or Switzerland yata yon, mga ang gaganda na mga heavenly objects, mga kasombreros, sa sky natin, ay kumapa creation ng Panginoon yon, no? Creation ng Panginoon, and walang mali sa kanila. Ang mali lang talaga ng tao, actually, di ba, nilikha ng Diyos ang lahat ng ng creation niya na mabuti, na maganda, at saka kaaya-aya. So kung kaya appreciate natin siya at pasalamatan sa mga nilikha niya, ang mali lang talaga ng tao, yun na yung ginagawa nilang basihan, yung mga objects, yung mga stars, yung mga formation ng zodiacs, ng mga constellations, yung mga stars. Nga meron tayo mga, anong zodiac sign mo? Gemini. Ano sa'yo? Cancer. Ano sa'yo? Pisces. Ano sa Libra? So Virgo. So doon na nakasalalay yung mga naging sa mga manghula, no? Doon na nakasalalay mga, instead of trusting God who is the creator of the heavens and the earth, mga kasambreros. So walang mali sa creations ng Panginoon. Ang mali lang talaga ay doon na naniniwala ang tao instead of thanking God sa kanyang creation. Ang ginagawa nila ay mas sinasamba nila, pinapaniwalaan yung mga gantong mga uri ng divination, mga kasambreros. Alright, so na po in the meantime, nawapay pagpulaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, powerful name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.